Ang lakas ng loob ni Yanshun ay tunay na nakakamangha. Ngunit ang katahimikan niya ay hindi bunga ng kay-abangan. Bilang isang miyembro ng angkan ng mga duwende, dama agad ni Gakjong ang katotohanan. Hindi yun pagmamalaki upang itago ang pagiging nakakataas. Sa halip, sinabi na ang nagudyok kay Yanshun ay ang kanyang kuryosidad. Hindi niya pinigil ang pag-atake upang mang-insulto, kundi upang masdan at matutunan pa ang sining ng Shaolin. Totoo ang kanyang interes. Matatag siyang nakatayo, kalmado, at nang magsalita siya, tinanong niya ang monghe kung tapos na ba ito. Walang pang-uuyam sa kanyang tinig, bagkus, may halatang pananabik. Ipinaliwanag na hindi siya nanatiling hindi natitinag dahil sa paghamak, kundi dahil nais niyang mas maunawaan ang kalaban. Ang tinatawag na kay-abangan niya ay nakaugat sa matinding pagnanais na samapol ng karunungan. Pagkatapos manatiling parang isang hindi matinag na pader, maingat siyang lumapit pasulong. Itinaas niya ang kanyang kamao ng may malinaw na layunin, at agad itong ginaya ng batang banal na monghe, handang salubungin ang paparating na hampas. Bagamat payak sa anyo, ipinaliwanag na ang bawat kilos ni Yanshun ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Isinabuhay niya ang prinsipyong kahit 4 na onsa ay kayang makagalaw ng libo-libong libra. Mula sa halos hindi halatang galaw, umangat ang kanyang kaliwang kamao sa isang tuwirang suntok. Sa gulat ni Gakjong, napaatras ang kanyang katawan ng hindi normal. Nanlaki ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Lalo pang nakadagdag sa kanyang pagkalito ang kawalan ng kahit anong nakikitang alon ng enerhiya. Gayunman, agad niyang itinayo ang kaliwang paa at muling nagbalik sa tamang tindig. Mabilis siyang gumanti gamit ang isang pag-atake ng siko, dahilan upang magsimula ang matinding palitan ng mga galaw. Sunod-sunod ang mga suntok at sipa. Ang komplikadong galaw ng bawat atake ay nag-iwan ng tila nagkakapatong na mga anino sa hangin. Kahit mas maraming tama ang natamo ni Yanshun, patuloy pa rin siya ng walang pag-aalinlangan. Mula sa simula pa lamang, malinaw na mas bihasa at mas may karanasan ang kalaban. Ngunit ipinakita ni Yanshun na lalo siyang nasisiyahan sa bawat sagupaan. Ang palitan ng mga suntok na walang halong makademonyong pamamaraan ay nagbigay ng kakaibang sigla at tuwa sa kanya. Kahit dumadampi ang kamao at paa sa kanyang katawan, hindi niya dama ang sakit. Tanging kasabikan lamang ang kanyang naramdaman. Pinili niyang huwag mag-alala sa depensa at buong puso niyang ibinuhos ang sarili sa bawat atake. Maya-maya, umatake ang batang monghe ng isang tuwid na suntok. Nabasa ni Yanshun ang galaw at itinapat ang gilid ng kanyang kanang kamay sa tamang depensa. Habang patuloy ang labanan, bahagya siyang ngumiti. Sa pisikal na kakayahan, nalampasan na niya ang bantog na batang banal na monghe, na sinanay sa antas Diyos na sining pandigma. Nakakita siya ng pagkakataon, inihanda ang kaliwang kamao para sa isang tusong kontra-atake. Ginamit niya ang malapad na manggas ng kanyang kaliwang braso upang lituhin ang paningin ng monghe. Kasabay nito, tumama ang kanyang kanang kamao sa balikat ni Gakjong nang may puwersang nagpalubog sa tela. Bawat suntok ni Yanshun ay nagpasuray sa monghe, na pilit na bumabangon muli. Samantala, pinagmamasdan ni Master W. Jiang ang laban ng may lumalaking paghanga. Napansin ng nakatatanda na umabot na sa nakakamanghang antas ang lakas at pisikal na pagsasanay ni Yanshun. Natanong niya kung hiniram ba ni Yanshun ang estilo mula sa 5 suntok ng Shaolin. Ngunit matapos ang mas malapit na pagtingin, napagtanto niyang bagamat kahawig ang prinsipyo, ang paraan ni Yanshun ay lumampas na sa tradisyonal. Ang kanyang pamamaraan ay umangat na sa ibang antas. Habang patuloy ang labanan, nakita sa mga mata ni Yanshun ang bahagyang bughaw na ningning, palatandaan ng kanyang masidhing pagkaunawa. Bawat galaw ni Gakjong ay agad niyang nababasa at natatandaan, saka ginagamit laban sa mismong pinagmulan nito. Samantala, lalong dumidilim ang ekspresyon ni Gakjong. Ang walang tigil na atake ni Yanshun ay unti-unti siyang pinapagod. Si Master W. Jiang, na patuloy pa ring nanunood, ay hindi makapaniwala sa bilis ng pag-unlad ng binata, mula sa kontrol ng enerhiya, saklaw ng paggamit nito, at kakayahang umangkop, lahat ay nakamamangha. Alam ng matandang guro na hindi basta-basta ang kanyang mga nakikita. Bagamat hindi kasing tanyag ng batang banal na monghe, may sariling mabibigat na tagumpay si Master W. Jiang sa larangan ng sining pandigma. At batay sa kanyang nakikita,
naniniwala siyang hindi lang basta ginagaya ni Yianshun ang mga teknik. Sa mismong sandaling iyon, tila lumilikha na siya ng sarili niyang sining pandigma. Kaunti lamang ang nakakaalam, ngunit matagal nang pinapanday ni Yianshun ang tinatawag na Zhong Dynamic Technique, isang makapangyarihang paraan na dahan-daang nagpapatibay ng kanyang mga ugat mula nang siya'y magsimulang magsanay. Ang sikreto nitong paraan ang nagpatatag ng kanyang katawan upang makatapat ang kinikilalang bituin ng Shaolin. Sa kabila ng lumalakas na presyon, hindi natinag ang batang banal na monghe. Mabilis siyang umatras, ngunit agad ring sumugod pasulong na may matinding determinasyon. Ngayon, hindi na iniwasan ni Yianshun ang atake. Sa halip, itinanam niya ang kanyang mga paa, ibinuka ang dibdib, at buong tapang na sinalubong ang hampas. Kahit hinarap niya ang teknik na nakaugat sa klasikong Dharma muscle change, hindi natinag ang kanyang katawan. Sa gilid ng labanan, tuluyang napagtanto ni Master W. Jiang ang katotohanan, nalampasan na ni Yianshun ang lakas ng bantog na batang banal na monghe. At bilang tugon, itinira ni Yianshun ang isang mabilis at papataas na suntok. Umangat ang kamao ni Yianshun at tumama sa balikat ni Gakjong, dahilan upang mapaatras ang monghe. Muling nagpatuloy ang kanilang sagupaan, kapwa nagpakawala ng matitinding suntok at sipa ng walang pinipigil. Ipinamalas ni Gakjong ang komplikadong teknik ng kanyang mga kamao, buong lakas ng kanyang pagsasanay, samantalang mabilis namang nakaangkop si Yianshun, tumutugon gamit ang mga planadong kontra at madaling nababasa ang mga padron ng galaw ng kalaban. Halos tila hinahatak ng likas na instinto, sabay na itinaas ng dalawa ang kanilang kamao. Nagtagpo ang kanilang mga suntok sa kalagitnaan, at yumanig ang tunog ng sagupaan sa buong bakuran. Bagamat nahuhuli si Yianshun noong una, ngayon ay gumagalaw na siya sa perpektong ritmo ng kalaban. Ang kakulangan sa karanasan ay hindi na naging hadlang. Sa halip, tila umaangat siya sa antas ni Gakjong sa pamamagitan ng kanyang matalas na pag-unawa at mabilis na pag-angkop. Matapos ang huling banggaan, kapwa umatras ang dalawa, ginagaya pa ang tindig ng bawat isa na parabang salamin. Ramdam ang mutual na paggalang na nahubog mula sa init ng kanilang labanan. Habang malalim ang paghinga ni Gakjong at pinupunasan niya ang pawis sa mukha, halata ang pagkapagod sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado at pantay ang paghinga ni Yianshun, walang bakas ng pagkahapo sa kanyang anyo. Umiti si Gakjong, tila biglang napagtanto ang bigat ng kanilang laban. Sa bahagyang biro ngunit may katapatan, idineklara niyang tapos na ang kanilang laban. Ipinaliwanag niyang kung magpapatuloy pa sila, baka mapilitan silang gumamit ng Clear Righteous Pill upang makarecover. Bahagyang nadismaya si Yianshun, nais pa niyang masaksihan ang iba pang teknik ng Shaolin. Ngunit tumango rin siya sa huli, tinatanggap ang katalinuhan ng pagtigil bago magka-injury. Dahan-daang bumaba ang tensyon, at parehong bumalik sa payapang paghinga ang dalawang mandirigma. Tahimik na pinagmamasdan ni Master W. Jiang ang tagpo. Bagamat labis siyang nagulat sa ipinakitang galing ni Yianshun, pinanatili niya ang seryosong anyo at hindi ipinakita ang kanyang iniisip. Samantala, hindi maitago ng punong katiwala ang kanyang pagkagulat, nakatulala ito, hindi makapaniwala na nakatabla si Yianshun sa bawat galaw ng bantog na batang banal na monghe. Ngunit hindi lahat ng nakamasid ay may paghanga. Mapatla ang mukha ng tiwaling mahistrado, kitang-kita ang takot. Ang pagbubunyag ng lakas ni Yianshun ay lubos na gumambala sa opisyal. Sa mismong sandaling iyon, lumapit si Wong sa kanyang tabi, marahang nagsalita upang bigyang diin ang katotohanan. Sinabi niyang tanging yaong tunay na nakakakilala kay Yianshun ang nakaaalam ng kanyang kakayahan. Ipinaliwanag niya na sa loob ng Radiant Demon Squad, si Yen ay isang pangalang binibigkas ng may paghanga. Ang kanyang mga kalamnan, na hinubog at pinanday ng mahigpit na pisikal na pagsasanay, ay kasing taybay ng bakal. Kahit nananatili sa kanyang pwesto, halatang kinabahan ang mahistrado habang pinapakinggan ang mga salita ni Wong. Ngunit hindi pa doon natapos ang binata. Inalala niya ang isang pagkakataon na habang naliligo si Yianshun, ang ilang mga alipin na nakatalaga sa paliguan ay tumakbo palayo sa unang pagkakita, subalit bumalik din upang palihim na masilayan ang binata. Naalala ni Wong kung paanong piniling lumabag ng mga ito sa kanilang tungkulin, at imbes maglingkod ay piniling sumilip sa sekreto. Umiti siya habang ibinabahagi ang alaala,
at pabirong sinabi na ang ganoong lakas ng loob ay likas lamang sa mga taong lumaki sa mapanirang kapaligiran ng desolate fortress. Habang nagpapatuloy ang salaysay, lalong lumalim ang pagkabalisa sa mukha ng mahistrado. Bawat detalye tungkol kay Yanshun ay unti-unting nagbuwag ng kanyang kumpiyansa. Hindi na niya nakayanan pa, at bago pa makapagpatuloy si Wong, bigla siyang tumalikod at mabilis na umalis. Habang nagmamadaling lumalabas, pasigon niyang sinabi na hindi naman siya interesado sa natitira pang kwento. At unti-unting nawala ang kanyang anino sa may tarangkahan. Nabigla si Wong at napakunot-noo. Natanong niya kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng mahistrado, samantalang karamihan ay nakikinig sa kanyang mga kwento ng may matinding interes. Sa kabilang panig, lumapit si Yanshun kay Gakjong at nagbigay galang sa pamamagitan ng martial salute. Taos-puso niyang pinasalamatan ang monghe sa pagkakataong makipag-sparring. Buong pagpapakumbaba niyang inamin ang kanyang mga pagkukulang at ipinahayag ang kagustuhang makinig sa mga turo ng batang banal na monghe. Saglit na nabahala si Gakjong. Napakunot ang kanyang noo at sinipat ang mukha ni Yanshun upang tiyakin kung nagbibiro ba ito. Ngunit maya-maya, sumabog ang kanyang tawa, malakas at totoo, umalangaw-ngaw sa buong pavilion. Pagkatapos niyang tumawa, sinabi ni Gakjong na ang ugali ni Yanshun ay kakaiba, tuwid at payak. Naisip pa niyang kung sakaling naging disipulo niya si Yanshun, baka naging ibang-iba ang takbo ng kanyang pagtuturo. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kasalukuyang alagad ay labis na puno ng kayabangan, na kahit saway o matinding pangaral ay hindi tumatagos sa kanilang puso. At halos nahihiyang umamin, idinagdag ng batang banal na monghe na sa laban nila, siya mismo ang nakaramdam ng pagkatalo. Inamin niya na habang tumatagal ang kanilang palitan, unti-unting sumingit ang takot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa pinsalang matatamo, kundi sa katotohanang si Yanshun ay unti-unting binabaklas at inuuri ang bawat teknik na kanyang ipinapakita. Maging ang kanyang mga batayang galaw, na dati matatag, ay nagsimulang mabasag. Matapos ang labanan, hayagang inamin ni Gakjong na ang tunggalian ay nagtapos din sa kanyang pagkatalo. Ipinangako niya na kung si Yanshun ay taos-pusong nakikinig sa kanyang dharma, siya man ay makikinig sa mga salita ni Yanshun kapag dumating ang tamang pagkakataon sa hinaharap. Walang pag-aatubili namang tumango si Yanshun. Sa pagtatapos ng pagkikita, nadama niyang nakamit niya ang tatlong mahalagang bagay. Una, naranasan niya mismo ang tanyag na Shaolin na mga teknik sa kamao at paa, at naunawaan ang ritmo at mga prinsipyo nito sa pamamagitan ng direktang sagupaan. Ang karanasang ito ay nagsilbing liwanag na patnubay para sa isang umuusbong na mandirigma. Pangalawa, nakuha niya ang bihirang kayamanang tinatawag na Clear Righteous Pill, isang gamot na may kakayahang magligtas ng buhay kahit sa bingit ng kamatayan. At panghuli, nagkaroon siya ng karapatang kumonsulta sa batang banal na monghe ukol sa mga bagay na may kinalaman sa mundong pandigma, isang pribilehyo na may hindi matatawarang halaga. Sa ganitong paraan, si Yanshun at si Gakjong ay nagkasama hindi bilang magkaribal, kundi bilang magkaugnay na espiritu. Habang lumilipas ang oras, ang kalangitan ay nagkulay kahel, at ang liwanag ng dapit hapon ay naglatag ng init sa paligid. Sa loob ng malinis na pavilion, magkasamang nakaupo ang dalawang mandirigma habang sinimula ni Gakjong ang kanyang Dharma lecture. Ikinwento niya ang sinaunang aral tungkol kina Bodhidharma at Wike. Ipinaliwanag niya na ang isang isang isipan ay walang tunay na anyo, at ang ganap na kapayapaan ay hindi nakasalalay sa mga nakasulat na kasulatan. Ito ay isang direktang transmisyon na lagpas sa mga salita at titik. Para kay Yanshun, ang kaisipang ito ay nagbukas ng pinto na noon ay hindi pa niya nakikita. Ang mga salita ni Bodhidharma kay Wike tungkol sa kawalan ng anyo ng balisang isipan ay paulit-ulit na umalangaw sa kanyang kamalayan. Mula pagkabata, nasanay na siya sa dugo at kamatayan, tulad ng isang talam na paulit-ulit na hinubog ng digmaan. Ang kanyang isipan ay pinatalas ng karahasan, pinanday ng mga pagkatalo, at pinatigas ng anino ng kamatayan. Subalit ngayon, sa unang pagkakataon, ibang uri ng paghubog ang dumampi sa kanyang espiritu. Nadama niya na ang katotohanan ng Chan Buddhism ay naipapasa hindi sa pamamagitan ng pergamino kundi sa tinig at presensya. Bagamat hindi agad nawala ang mga ugat ng kaguluhan sa kanyang puso, naramdaman niya ang layunin sa likod ng pilosopiyang pandigma ng Budismo.
Paminsan-minsan, kumikislap ang bughaw na liwanag sa kanyang mga mata, mga palatandaan ng panloob na tugon. Mula sa kabilang bahagi ng silid, tahimik na nagmamasid si Master W. Jiang, taglay ang isang ekspresyon na mahirap basahin. Tahimik na lumipas ang gabi, at patuloy na pinanday ni Lianshan hindi lamang ang kanyang lakas pandigma kundi pati na rin ang katahimikan sa kanyang kalooban. Pagsapit ng umaga, nagsimula si Master W. Jiang ng isang panibagong turo. Ipinaliwanag niya na ang pariralang, pagwasak sa kasamaan at pagbubunyag ng katwiran, ay hindi basta matalinghagang dharma, kundi isang konkretong kapangyarihan. Ayon sa kanya, ang puwersang nakabatay sa dharma ay may kakayahang wasakin ang nakalalasong enerhiya ng mga tiwaling sekta gaya ng Blood Flame Sect. Ipinunto pa niya na ang sining pandigma at ang sining mystical ay iisa ang pinagmulan, at tanging ang tao lamang ang naghiwalay at nagkategorya nito. Sa Mason Sing tinig, ibinulong ni Gakjong kay Lianshan ang isang lihim, na si Master W. Jiang ay gumagawa ng isang natatanging sining pandigma na nakalaan upang patayin ang pinuno ng Blood Flame Sect. Sa kabila ng pagiging mongheng Budista, ang kanilang palitan ay kahawig ng isang lolo na pinapagalitan ang kanyang makulit na apo. Sa huli, walang pakialam si W. Jiang at tinanong kung ang ganoong landas ba ay tunay na mali. Ipinaliwanag niya na kung para sa kapakanan ng nakararami, ang ganitong gawain ay hindi lamang katanggap-tanggap kundi kinakailangan. Sa huli, napabuntong hininga si Gakjong at sumang-ayon, na kung itatadhana ng pagkakataon, maging siya ay bubuksan ang ipinagbabawal na kautusan ng pagpatay. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang namuo ang atensyon ni Lianshan. Narinig niya ang banayad na galaw mula sa labas ng tarangkahan ng estate. Sa isang napakakinas na galaw, bumaba si Mijin mula sa pader, ipinakita ang kahusayan ng kanyang sining pandigma. Mabilis at matatag ang kanyang mga hakbang habang lumapag siya sa harap ng pangkat na nakasilong sa estate ng Sino White Martial Faction. Agad niyang nilapitan si Lianshan at may halong pag-aalala na tinanong kung bakit hindi pa siya nakababalik pagsapit ng umaga. Gayunman, batid sa kanyang tinig ang tiwala sa lakas ng nakababatang mandirigma, dahil tiyak niyang hindi ito basta matatalo ng mga hamak na tauhan ng landas ng kasamaan. Saglit na dumapo ang tingin ni Mijin sa mga Shaolin monghe sa tabi ni Lianshan ngunit hindi niya sila formal na pinansin. Kasunod nito, dumating ang buong pangkat ng Radiant Demon sa pamamagitan ng tarangkahan ng estate. Pagmasid ni Mijin, sinabi niyang wala ng panahon para sa mga formalidad dahil sa kanilang sitwasyon. Noon, biglang sumilay ang pagkatalam sa mga mata ni Lianshan, naramdaman niyang may mas malalim na ipinahihiwatig ang kapitan. Direkta niyang tinanong si Mijin kung ano ang tunay na ibig sabihin nito. Mabilis namang sumagot si Mijin, ito ay may kinalaman sa Blood Flame Cult. Pinaniniwalaan niyang may mahalagang impormasyon ang nailabas sa kanilang mga kaaway. Ipinahayag din ni Mijin na malamang ay ipinagkanulo ng Hao Faction ang Desolate Fortress. Sa kabila ng bigat ng kanyang mga salita, nanatili siyang matatag at tuwid na nakatayo. Mariin niyang idineklara na ang pinakamahalagang layunin nila ay ang manatiling buhay. Walang bakas ng pag-aaliw o pagpapagaan sa kanyang tinig, tanging kalkuladong pagkaapurahan ang nangingibabaw. Matapos nito, nagbigay siya ng utos. Sinabi niyang kung sakaling may mahiwalay sa kanila sa gitna ng labanan, ang tagpuan ay sa Heavensword family. Ang bigat at kaseryosohan sa tinig ni Mijin ay agad na napansin ng lahat. Nakakagulat marinig ang ganoong antas ng pagkaapurahan mula sa isang black-rank martial master ng Desolate Fortress. Ang bawat detalye, ang tensyon sa kanyang mga mata at ang tikas ng kanyang tinig, ay palatandaan na sa wakas ay kaharap na nila ang tunay na puwersa ng Blood Flame Cult. Samantala, sa kagubatang nakapaligid, tumahimik maging ang mga ibon sa kabundukan. Ang pagkawala ng kanilang huni ay nagbigay ng bigat at kaba sa paligid. Itinaas ni Lianshan ang kanyang paningin patungo sa mga punong nakapaligid, habang isang malamig na simoy ang dumampi sa kanyang pisngi. Magaan man ang ihip, taglay nito ang nakakaawang lamig at kakaibang kilabot. Pagdaka, biglang yumanig ang buong lugar nang sumabog ang tarangkahan ng estate. Ngunit wala ni isa mang natakot o umatras. Bawat isa sa loob ng estate ay minsan nang lumakad sa landas ng mundong pandigma, at handa silang sumalubong sa kasamaan ng buong tapang. Nakatutok sina Lianshan at Gakjong sa wasak na tarangkahan,
Marihing minamasdan kung sino ang pangungunahan ng puwersa ng kalaban. Kahit sina Main, Chung, at ang buong pangkat ng Radiant Demon Squad ay hindi natinag. Nanatiling matibay ang kanilang tindig, nakabaon sa lupa ang kanilang mga paa, at walang panginginig sa kanilang mga mata habang naghihintay sa paparating na panganib. May dumating na presensya, hindi may kakaila at sinadya. Malinaw ang bawat yabag na umalangaw, tila walang hadlang sa kanyang daraanan, para bang ang mismong hangin ay kusang lumiliko upang bigyang daan ang kanyang pagpasok. At saka siya lumitaw, isang babae na ang kagandahan ay halos lampas na sa likas, nakakatakot sa pagkaiba. Ang kanyang maitim na buhok ay kumikislap ng may hindi pangkaraniwang lalim, at ang kanyang pulang mga mata ay nagbabadya ng panganib. Isa itong tanawin na lubos na banyaga at nakapanghihilakbot para sa lahat ng naroroon. Agad niyang itinuon ang tingin kay Yenshen, at sa mismong sandaling iyon, nakatutok na rin ang mga mata ng binata sa kanya, para bang hinaila ng isang di nakikitang puwersa mula nang siya'y lumitaw. Nagbigay lamang siya ng isang magaan at tila walang pakialam na pagbati. Ang kanyang tinig ay casual, ang kanyang kilos ay worry mapanlait. Ngunit lahat ng bagay tungkol sa kanyang presensya ay tahasang lumalabag sa normal na kalakaran. Kilala ang mataas na ranggo ng Blood Flame Cult sa kanilang mga itim na kasuotan, ngunit ang buhok ng babae ay may kulay na higit pa sa karaniwang dilim, ito ay tila isang walang hanggang bangin.